Hello, my name is Catrice, and I will be your counselor for this session. Alam kong mahirap mag-ipon ng lakas ng loob Para tuluyang lumapit at humingi ng tulong sa pamamagitan ng counseling. but I assure you that everything we'll say here will stay confident. So, tell me, how have you been feeling lately? Actually, hindi ko po kasi talaga alam eh. Ano nga ba? Tuwing umuwi kasi ako ng bahay, it's the same scenario that keeps on happening. Akala ko okay na ako. Kasi, parang naman ganun na yung nangyayari. Pero yun pala, tuloy lang, hindi po kasi talaga ako naniniwala sa ganito eh. May nag-abot lang po talaga sa akin na posters, no? And I decided na, I can subukan to. Kasi walang mga mawawala eh. Plus, hindi ko rin po kasi alam, kakayanin na. Kasi naman po ako, okay naman po. Pero, ulit po mga nasarang araw parang may kulang. Hindi ko po mapaliwanag eh. Kasi tuwing gising po ako, tuwing kakain, tuwing lalabas ng bahay. Okay naman po. Pero, parang may mali. Parang may nawawalang parte sa pagkatapos ko. Tinatanong ko nga po yung sarili ko kung kung ako ba to. Ayun mo, sino-sino o ano-anong mga sitwasyon ang dahilan ng mga nararamdaman mo? Dito po kasi ako na isang broken family. Bata pa lang po ako, nakikita ko na nag-aaway sila mami at daddy. Noon pa lang po kasi, lasinggero na si daddy eh. So, nasasaktan niya po si mami kapag nalalasing siya. Si mami naman po, ewan ko ba, hindi niya makayang iwan si daddy kahit gano'n na yung sitwasyon namin. Ilang taon na po gano'n ang sitwasyon namin, pero tingnan niya nag-college na lang ako, pero ganito po. Sitwasyon, tao, hati pa po. Ramdam ko na may iba sa akin. Hindi po ako katulad ng mga batang lalaki dun sa amin na gusto yung mga laruang pang lalaki, nagbabasketball. Pinipilit nga po ako ng tatay ko na mag-basketball eh. Pero pinipilit ko po yung tanggihan kasi ayoko nga po mag-bully dahil sa galaw ko, sa paano ko magsalita. Gusto kong sabihin na naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Sa mga ganitong sitwasyon, meron ka bang taong malalapitan o hindi kaya may mga bagay ka bang ginagawa to cope with it? Tuwing nag-aaway sila mami at daddy, naalala ko nung bata ako, lagi ako pinipunta ng ate ko sa kwarto. Kinagkwentuhan niya ako ng mga random stories, fairy tales, mythology, o kaya yung mga masasaya namin memories. Pero simula nung umalis si ate ng bahay para magtrabaho, wala na yung nag-iisang taong nakakaintindi sa akin. Wala na akong masaya at validation. Alam mo naman kasi, sa tuwing nakakaramdam ako ng lento, manibas ako, sumasama agad ako sa mga kaibigan sa gala. Kahit na mag-isa lang ako, okay na sa akin. Explore, solo trip, kumbaga. Nagpunta ako sa mga malalayang lugar, wala na makakilala sa akin. Kaya hindi ako i-judge, hindi ako matatakot. Hindi ako parang sobrang gumagaan yung pakiramdam ko. Sobrang na-express ko yung sarili ko sa Now, let's settle down our emotions, shall we? For now, let's look on the brighter side. Tell me, what do you think is your positive strengths that help you throughout your difficulties? I think my strongest suit is yung katatagal ko. I'm somewhat very proud of myself kasi nakaya ko siya. Kahit pa I'm on the verge of giving up. Sa mga panahon na yun, I realized na kaya ko pala. Siguro yung pananaw ko sa buhay na kahit madami nagdidikta sa akin na kesyo ganito, magpakalalaki ka na, ganyan. I never fulfill listen to them. Instead, I always look on the positive side na bakit ko naman babaguhin yung sarili ko? Bakit ko gagawin yung ginagawa nila? Kung mas masaya naman ako sa ginagawa ko. And hindi ko kahit anong bully yan, kahit anong pang-aasar, or what, hindi ko pinapakinggan yun. And I'm happy for that. I want to say na I'm very proud of you. I'm very proud of your bravery and willingness to answer those questions. Sana nakatulong yung mga tanong para mapagaan yung mga nararamdaman mo. And kung
Kung gustuhin mo, I recommend you to take another session. Maybe next week. On that session, we will do some activities na mas makakatulong sa'yo. So, that's it for our first session. Hope to see you next Saturday. Good to see you again, Charles. I hope you have been doing well. Here, I want you to have this journal. Tuwing paggising mo sa umaga, I want you to write down your thoughts, emotions, and feelings na nararamdaman mo sa sarili mo on that day. Gusto kong isulat mo ang mga aspeto ng pagkakakilanlan mo na sa tingin mo ay kulang or hindi ka sigurado at subukan mo itong sugarin. Gagawin mo to sa loob ng 2 linggo. And I want you to get back here to share and discuss it with me. Hello, Miss Cypress. Great to see you again. I hope you've been doing well. Are you ready for our second session? Yes, ma'am. Okay. Miss Cypress, I want you to imagine that this below is your mom, dad, and your sisters. Sa araw na to, may mga gusto ka bang itanong sa kanila? Nasa harapan na sila ngayon. Ano kaya yung mga sasabihin mo sa kanila? And lastly, kung malaman kung may bagay ka ba na gusto yung gawin sa kanila. Alam mo ba, araw-araw, hinihiling ko na sana magbago ka na. Na sana pag-uwi ko ng bahay, makita ko ni mama na masaya at nagmamahalan tulad ng ibang mga magulang. Alam mo ba, araw-araw, sinusumpa kita. Pero bakit ganun? Tuwing pagtulog ko, ang lagi kong tanong, magbabago ka pa kaya? Ma? Ano ka ba naman, Ma? Alam mo ba kung gaano kasakit yung makikita kang lagi may basa? Sa tuwing gabi, rinig ko yung pag-iyak mo kahit pa ayaw mo iparinig sa amin ni ate. Kailan ka ba matatauhan? Pero Ma, sa'yo ko ata nakuha yung katatagan ko eh. Kaya hanggang ngayon kinakaya ko pa. Pero Ma, naiintindihan kita. Mahal na mahal ko kita. Ate? Salamat. Papasalamat ako kasi gawin laging nandyan tuwing parang susuko na ako. Pero ikaw, sino kasama mo tuwing nangangailangan ka? Ate, sorry kasi lagi na lang ako yung lumalapit tuwing nangangailangan ako. Hindi ko man lang naisip kung may nalalapitan ka ba. Hindi ko nga natanong kung okay ka lang ba. Kailangan mo ba ng kasama? Sorry, ate. Wala nga kaming big yelo. Sabi ng nanay ko may utang pa raw. Wala si mama dito. Wala, umalis. Okay, go. Hey, someone. Isara nyo nga yan, isara nyo. First, dapat kayo ay ako. Kasi ako